amigo. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Angeline at maaari niyo kong tawaging Binibining Ange. At ako nga pala si Binibining Leanjin. Pwede niya akong tawaging Binibining Jean. Para sa ating pangunang aktibidad, may makikita kayong 3 larawan sa inyong module. Ang inyong gagawin ay isusulat ninyo kung ano ang pinapahiwatig o mensahe ng larawan. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin! Tatalakayin naman natin ang tekstong visual. So, ang tekstong visual mga bata ay may 3 uri. Oo, 3 uri. At ang unang uri ay ang babala. Ano nga ito? Babala. So, ang babala mga bata ay isang uri ng mensahe o impormasyon na naglalayong magbigay ng paalala, babala, o pagsang-ayon sa isang tiyak na sitwasyon o pangyayari. So, ang babala mga bata ay isang uri ng mensahe o impormasyon na nagbibigay sa atin ng isang babala. So, ang babala mga bata, ito ay karaniwang ginagamit upang magpahiwatig ng posibleng panganib, problema o mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan ang anumang mga hindi kanais-nais na kaganapan. So, ang babala mga bata ay isang nagpapahiwatig ng problema o mga hakbang o hindi kanais-nais na gawain. So, katulad ng binabalaan kayo ng inyong mga magulang na huwag gumala ng gabi, baka kukunin kayo ng aswang. O huwag kayong maglaro sa daan, baka may dumaan na kotse at masagasaan kayo. Yan yung mga halimbawa ng babala. Ngayon, papakitaan ko naman talaga kayo yung mga halimbawa na nakikita natin sa daan kung saan tayo pupunta. Ito ang mga halimbawa ng mga babala. So, ngayon dumako naman tayo sa patalastas. So, ang patalastas ay isang uri ng mensahe o impormasyon na ipinapakita o pinapahayag sa publiko upang magbigay ng impormasyon na tungkol sa isang produkto, serbisyo o pangyayari. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga ads, sa telebisyon, radyo, mga pahayagan, online at iba pang mga media platform. So, ang patalastas mga bata ay isa itong nagpapahiwatig ng mensahe o impormasyon, katulad lang din ng babala. So, pero ang patalastas ay makikita natin ito sa ads. Alam niyo ba ang ads? Ang ads ay katulad ng yung nanonood kayo ng video sa YouTube. Di ba hilig kayo magnood ng video sa YouTube, mahilig kayo manood ng video sa Facebook, yung may biglang lalabas na ads katulad ng may lalabas ng ads ng shampoo, pagkain, o mga sabon. Yan yung halimbawa ng patalastas. At yun din mga patalastas na nakikita natin sa daan, kahit saan tayo pupunta, may nakikita tayong karatula kung saan nakikita natin ito na sa daan, sa gilid ng daan na may produktong pinapakita o mga mensahe. So ngayon mga bata, ay dumako naman tayo sa anunsyo. So, ang anunsyo ay isang uri ng komunikasyon o impormasyon na pinagpapahayag sa publiko upang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang partikular na pangyayari. Ang anunsyo mga bata ay karaniwang itong ginagamit sa pahayagan, telebisyon, radyo, online platforms, billboard at iba pang mga media para maipahayag ang mga mensahe na mas malawak sa publiko. Katulad nito, ito ang mga halimbawa ng anunsyo kung saan nag-aanunsyo ang isang paaralan na may isang enrollment na nagaganap o may isang announcement na wala silang klase dahil sa malakas na ulan. Okay, para sa inyong aktibidad, gumawa kayo ng sarili ninyong tekstong visual. Sa inyong module, may makikita kayong pamantayan. At ang pamantayan ay gabay ng inyong paggawa ng inyong sariling tekstong visual. Sa inyong takdang aralin ay makikita nyo sa inyong Google Classroom.